Panoorin ninyo ang journey ko papunta sa Bergen, Norway. For the very first time na magta-travel abroad, syempre kinakabahan ako. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko eh. Pero kailangan ko nang magbiyahe papunta sa Bergen. From Philippines to City Center, Bergen, Norway. Panoorin ninyo. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. Papunta pa lang kami sa Naiya, 1 p.m. kami umalis kasi 7 p.m. yung flight ko. 4 or 3 hours before the flight, nandun ka na kasi pipila ka pa eh. At saka baka interviewin ka pa sa immigration, so dapat nandun ka na sa Naiya. And nakarating na nga kami sa Naiya sa wakas. Medyo kinakabahan na ako kasi nandito na ako sa airport, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. I have no idea. Pero syempre bago naman ako pumunta dito, nag-prepare ako, lahat ng documents ko prepare ko, and dito na nga lahat dala ko. Bye-bye! Nagbabay ako sa family ko kasi kasama ko yung mga sisters-in-law ko and yung mga brothers ko and pamangkins. Pero kumain muna kami dito sa airport and then nagmamadali na nga ako kasi baka malate ako. And I'm very thankful na hindi naman ako in-interview as in doon sa immigration. Nagbit-bit pa ako ng maraming papel, kumuha pa ako ng marami talaga. NBI, kumuha ako ng mga papel. And ang hiningi lang sa akin is CFO at tinanong lang ako kung ano yung gagawin ko sa Norway. Yun lang. And paalis na kami. Ito yung flight number ko. Of course, Dubai muna. From Manila to Dubai. Yan yung first na sasakyan ko bago makarating sa Norway. Papunta na kami sa eroplano. Mahaba yung pila kanina sa check-in, napakahaba talaga. Buti na lang hindi na ako nagpila kasi naka-online na yung husband ko. And diretso na lang ako papunta sa immigration. Kinuha lang yung malaking luggage ko. Then immigration, pumasok na ako agad kasi tinanong lang ako anong gagawin ko and then CFO, yun lang. Maswerte ako that time dahil wala nang pasikot-sikot pa. Siguro strong lang yung visa ko or depende. Pero mas mabuti na lang din mag-prepare ng maraming documents like me. Andito na ako sa loob, marami pang tao na nakatayo. And ito, katabi ko yung lovers, couple sa gilid ko, foreigners. And then, ang food ko dito is rice and chicken with vegetables na, anong tawag doon? And then, yung dessert na parang, blueberry float. And then, of course, drinks. And then, bread and butter. Nanood lang ako ng Barbie. Ang dami kong pinanood dito, hindi nga ako natulog eh. Okay, nandito na ako sa Dubai Airport. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta dumiretso na lang ako at saka tiningnan ko yung transfer. So, yun lang yung sinundan ko. Ito, naglalakad na nga ako papunta doon sa check-in. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a Ang laki ng Dubai Airport. Buti na lang may tumulong sa akin sa pagbitbit or sa pagkuha ng cabin bag ko. Kasi mabigat siya. Sobra 8 kilos siya. Dapat 7 to 8 kilos lang yun. Pero sumobra siya. Pati yung bit kong backpack, napakabigat, 9 kilos. Pero nakalusot ako. Ewan ko ba, hindi na kinilo. Pero okay na din kasi yung malaking bag ko na check-in baggage ko, diretso na papuntang Norway. So, bit ko lang yung backpack ko at saka yung cabin bag ko. Nahilo ako dito medyo sa Dubai. Hindi ko alam. Pero basta nahilo ako sa amoy, siguro sa aircon nila. Kaya dito, nilalamig na ako dito konti kaya nag-jacket na ako. Papasok na kami papunta sa eroplano, papuntang
Denmark. Kasi Dubai to Denmark na ako bago makarating sa Bergen. So, pupunta muna ako ng Denmark, Copenhagen. Ang pronunciation nun. But yeah, different lang talaga yung pronunciation ko. Yung katabi ko uli ay couples na naman, foreigners. Ang sweet nila sa gilid. Nahiya na nga ako mag-video sa food. Yung food ko dito is sausage, scrambled egg, and fruits. At saka yung yogurt nila with fruits also. Masarap with juice. Mamimili ka lang kung ano. Pero chocolate milk. Milk and chocolate lang yung lagi kong kinukuha or iniinom. And nandito na ako sa Copenhagen. Malaki yung airport, as in talaga. Dito talaga ako napagod kasi ang layo-layo ng nilakad ko. So, buti na lang pagdating ko dito sa passport, hindi na din ako tinanong as in, kasi kukunin nila yung passport mo, tatanungin ka pa, i-interviewin pagkarating mo dito. Pero hindi na ako tinanong as in. Pinadiretso na lang ako. And then, dito yung 7-Eleven. Kailangan kong bumili kasi baka wala akong food pagdating sa loob ng airplane. More chocolate. Wow, may pasalubong. Pero nakabili na ako ng mga ganitong pasalubong sa Pilipinas. Dito, ito parang Bisaya. Narinig ko siyang nagsasalita ng Bisaya. Nahihiya kasi akong mag-approach kapag nakakakita ko ng Pilipino. Ito, mga souvenirs. So, gusto ko rin bumili dito ng souvenirs. Kaya lang, hindi ako nakakabili kasi nga, cash yung pera ko. $100 cash. Card lang naman pala yung tinatanggap dito. So, yan. Hinahanap ko pa yung number ko, yung kung saang gate ako, para siya talagang nasa labas ako ng airport kasi parang nasa mall ako. Ang laki talaga ng airport nila. Marami kang mapibili dito. Ang tatangkad pa ng mga tao. Parang ako nga lang ditong maliit na naglalakad I'm glad na hindi naman ako naligaw. Siguro pag confident ka lang talaga magtanong and sundan mo lang yung mga instruction, like may mga transfer naman na nakalagay. So, doon ka lang pupunta. Then, check-in, i-check nila yung loob ng mga bag mo. Pero, saan kasi, ewan ko ba, parang napaka-easy and smooth ng travel ko. I'm very thankful talaga kasi wala nang chichiburichi, basta diretso-diretso na lang ako. Gusto ko rin kumain dito, kaya lang $100 yung money ko, and parang natakot din ako na hindi na ako suklian kasi card nga yung tinatanggap dito, and nauuhaw na ako. Andito na ako sa gate ko, and dito na lang ako maghihintay kasi lagi akong advance makarating. Alam mo, may nagbigay sa akin ng water, half Pinoy siya, dito sa Denmark, and bumili lang naman ako ng tubig, kaya lang dollars nga na cash yung pera ko. So, sabi niya hindi na, so card nga yung tinatanggap nila, and buti na lang kahit nandun ako sa dulo, pinuntahan niya talaga ako at inabot niya yung water. I'm so thankful, ang bait naman niya, binigyan niya ako ng water. Pero pwede ka naman palang uminom talaga ng tubig dito sa CR kasi malinis yung tubig nila, hindi ko naman alam. So, at saka natakot din ako baka, pero meron talaga akong nakita na parang kumuha siya ng tubig sa CR. Pero syempre, hindi ko sure. So, gusto kong bumili ng tubig. And buti na lang talaga, may nagbigay sa akin ng tubig. Napakabait naman ni Kuya. Actually, dito siya sa cafe na to. Dito sa Gate Bay 4. And ito yung cafe na trinatrabahuan niya. Bait niya talaga, binigyan niya, inabot niya talaga yung tubig para sa akin. And papunta na ako sa Bergen Airplane. Maliit lang siya, parang Masbate. Hindi naman Masbate.
malaki pa siya sa Masbate, pero hindi siya ganun kalaki tulad ng airplane sa Dubai and Copenhagen. So, dito, parang medyo lang. Nandito na ako sa loob. And excited na, of course. Kinakabahan na nga ako eh. Siyempre, magkikita na kami ng husband ko for how many months? 13 months of waiting sa visa, and finally, I got my visa. And after I got my visa, talagang nag-asikaso na ako ng mga documents. Actually, wala ka naman talagang aasikasuhing documents as in. Pero syempre, gusto ko lang mag-prepare kasi first time ko to. Mabuti na lang yung handa kaysa naman na ma-offload, 'di ba? And very grateful. Nandito na ako sa Bergen. Ramdam ko na yung lamig. Super. Alam mo yung sa bintana, malamig na talaga ang simoy ng hangin dyan. And then, ano na yan eh, ice na yun. Hindi yan ulap. Ulap sa ibabaw. Pero sa ibaba, ice na. Tanaw ko na talaga yung Bergen City. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Hito na, landing na kami sa Bergen. And pupuntahan ko na yung luggage ko. Malaki din yung airport dito, pero hindi as in malaki tulad ng Dubai, tulad sa Denmark. Medyo lang. Ito yung mga souvenirs, so Norway. Talagang may mga jacket dito kasi ice talaga dito eh. Buti na lang talaga na summer. Tanaw ko yung liwanag sa labas. Walang snow. Summer talaga yung pagdating ko. And alam nyo ba yung pagdating ko dito sa Bergen? For the first time talaga na ganito yung panahon na nasa 26 degrees talaga. Kasi bihira lang makaabot ka ng 26 degrees dito sa Norway. And saktong-sakto talaga pagdating ko sa Norway. Summer na summer and 26 degrees, diba? Hindi ko na kailangan mag-jacket. Ayan na. Yan yung Bergen. Ito, kinakabahan ako dito baka hindi dumating yung baggage ko. Kasi hindi ko sure kung makakarating siya ng Bergen o pipick upin ko ba siya sa Dubai or sa Denmark kasi nakalimutan kong magtanong. And talagang naghintay ako dito. Buti na lang. Nakita ko na siya. Andito na talaga yung luggage ko. Kaya lang, I was disappointed kasi, ay nako, sirang-sira talaga pagkakuha ko, pagka-pick up ko. Yung gulong wala na, crack na. Pero, hindi kasi matibay itong pagkabili ko. Bago to, pero hindi talaga matibay. Yung alam mo yung mumurahin lang sa baklaran. Pero itong isa, original talaga tong maliit na luggage ko. And mamaya na akong lalabas kasi magbibihis muna ako. Punta muna ako sa toilet. Oh my gosh, parang hindi ko pa nakita dito si George. Parang hindi kasi ako nakapag-message sa kanya. Kaya naghintayan kaming dalawa. Dito na siya. Worried siya kung nasa na ba ako. Tinanong niya pa yung sa front desk kung talaga bang nakarating ako sa Bergen. Tinawagan niya pa yung parents niya. Oh my gosh. Hindi kasi ako nag-chat. Welcome Kaya to worried Bergen, na worried Rose. talaga siya. I arrived safe. Yeah, that's the main thing. We had a little bit of a worry. You were taking a bit longer, but you're here. That's the main thing. Very happy to see you. Now you need food and drink and rest. Susumakay kami sa tram papunta sa City Center, Bergen.
papunta sa bahay niya. Wala pang masyadong tao dito pero maya-maya dadami na daw to. And yeah, panoorin ninyo yung view ng Bergen. Napakaganda ng view at syempre sakto na mainit ang panahon kaya makikita nyo talaga na maganda ang paligid, ang nature dito sa Bergen. At panoorin nyo until end of this video kasi syempre may pa-surprise si George sa akin, and watch till end kung ano ba yung pa-surprise ni George and enjoy the view of Bergen. Please share this to your friends, to your family, kung sino man ang may balak mag-abroad or pupunta ng Norway. And please like and subscribe to our YouTube channel. See you and enjoy watching. Thank you! Rise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, feel the whispers of love. On this road, every scene's a delight. Sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, wherever we go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. Sunrise to starlight, day and night. Nature's canvas unfolding so grand. This journey we're living unplanned. On this road, every scene's a delight. Sunrise to starlight, day and night. Nature's canvas unfolding so grand. This journey we're living unplanned. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From
sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, 1 month ago, that would have been quite a bit of snow. city streets pulse. Actually, when I was in the plane, Depths of night, skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans. Okay, do you want it back? Wherever it Let's get the main person on camera. leads, each sound, memory to keep. Okay. This adventure, dreams running deep. On this road, every scene's a delight. Sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. Is that a school? Yeah, there's lots of schools coming up in there, yeah. The main one's further on. Okay. This is quite close to me. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. Florida. Yeah. Journey, we're living unplanned. Okay. I thought it was like Florida in America. Yeah, we locals joke about it, especially when the weather's like. This is the main bus and train station. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers At stand andito na nga tall. kami sa city center. Ito yung park dito sa center at maraming tao dito laging pumupunta sa park na to. And sasakay kami ulit ng bus after this pero mga 5 minutes lang naman yung papunta sa bahay ni George. Yeah, this is right in the centre. Right. Ready? Okay. Why there's a... Is that like they will pay? They're practicing for Friday, 17th of May. They do lots of that. And finally, andito na nga ako. Ang ganda ng surprise niya sa akin kasi diamond earrings and with foods and chocolates. Ang dami. Thank you! And super happy talaga. Hindi lang dahil nakarating ako dito sa Bergen, kundi sa effort din ng husband ko. Salamat for watching. Please subscribe, support our YouTube channel para mapanood nyo pa ang mga ganap namin dito sa Norway. Pink, pink, pink! Earrings, chocolates. Valentina? I thought it's her. Because when I open it, I Oh, you thought you had some keys to a car. Not quite yet. There's probably a lot of disappointed girls up and down the country that have. Guess what kung anong oras na? 9 p.m. at maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. Trying eating the jelly. Jelly is gelatin that I bought.
Yeah, man. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers Flavor of jelly. love. On this road, Yeah. every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's Glad na gustuhan niya lahat ng mga pasalubong kong foods and mga shirts. Yung suot niya ay pasalubong ko din yan. streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall. Super grateful na magkasama na kami and sa mga efforts niya and mga gifts niya like this.